punong tagapagdiwang na si Father Jerome Marquez SB. Pakiisa po tayo lahat sa Mission Mass. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay ating akuin ang imbitasyon ng Diyos para sa ating lahat na maging bahagi ng pagpapasalamat na ito. At ito'y ating ibinabalik sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kanyang puso at tumatanggap sa atin. Ikaw ang pinagmumula ng pagmamahal, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Nasa iyo ang hamon sa amin sa pagbabago. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Itulak mo kaming higit na mapalapit sa iyong tawag. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila ng aking kapulihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos amang kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, itong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukot sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Sion, aaniyahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piling para sa lahat na ang handay masasarap ng pagkain at iniinom. Sa bundok ni Lipoy, papawiin niya ang panukutang nagahali sa lahat ng bansa. Ubusan na niyang papawiin ng kamatayan. Papahili ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kaibigan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan natin magligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana nagpupunan, lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinagtitulay sa mainang na pastiyan. At inakakit niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako ng kanyang pinitigan, sa mabit na landasin doon ako inaakay. Kahit na ang laang ibig tumatakak sa kanilang, hindi ko matatakot pagkat ikay kaagapan, ang tungkod mo at palalo, ang gabay ko at sanglaman. Tubong. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang bulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaawang. Nalulugod ka sa akin na ang luto ay nabisan, at pati na ang halos ko ay iyong inaakapaho. Tubong.
Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aking tatagdayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo ng lalaki at mananahan. Tugon, Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panahong pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang mga hikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutukan ko ng harapin ang anumang kamatayan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa aking Kristo. Gayunman, pinagabala ko ang ginawa ninyong magtulog sa akin. At bukod sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Purihin ang aming Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay iwanagan mo at magpapagod kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sunayin mo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa ay sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na natagpuan, masama't mabuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome po dito sa Mission Mass. Alam nyo, napaka-revealing nung sinabi ng team manager ng Gilas Pilipinas, si Al Francis Chua, tungkol doon sa disposisyon ng mga players natin doon sa Asian Games. Sabi niya, nang kinokontak niya ang 12 players na ito, walang nagtanong tungkol sa pera. Umuo sila dahil yung puso nila ay para sa bansa. Meron daw siyang 2 inalok na sumali at yung 2 players na ito ay nagbigay ng presyo bago maglaro.
At nung pinag-usapan nila na team cone, kung isasama yung dalawa, ang sabi nila, wag na. Sisirain ng dalawa ang spirito ng team. At ano yung spirito ng team? Hindi pera, puso para sa bayan. Gusto ko itong gamitin doon sa pagpapaliwanag ng ating ebanghelyo kung saan yung hari nagbigay ng piging sa kasal ng kanyang anak. At nag-imbita ng mga tao, hindi nila tinugunan yung imbitasyon. Kaya binuksan ng hari ang imbitasyon para sa sino mang nasa kalsada na puno ang handaan ng hari. Sapagkat open for all ang kainan. Pero nang sumama ang hari doon sa feast, may nakita siyang sumama na hindi nakaayos pang kasal. Siguro sa hari parang nabastos sapagkat ang purpose nun ay sa kasal ng kanyang anak. Hinarap niya ang tao ito at sinabi, bakit ganyan ang kasuotan mo? Hindi ito nakapagpaliwanag. Inutusan ng kanyang mga servants para igapos at palabasin, itapon palabas ang taong hindi nakasuot ng naaayon sa kasal. Ang liwanag ng kwento. Kung ito'y talinhaga sa paghahari ng Diyos, ibig sabihin una, bukas ang imbitasyon ng Diyos na tayo mapasama sa kanyang kaharian. Open for all. Makasalanan o mabuti, ano man pagkatao, kasarian, lahi, God's kingdom is for all. However, meron palang expected standards ang Diyos. Nakatugma ba ang kanyang kasuotan doon sa requirement ng kasal? O kung sa atin, yun bang ating kasuotan, is it like Christ's clothing? Tulad ba ito ng kasuotan ni Kristo? Tulad ba ito ng pagkatao at puso ni Kristo? Kung sa Gilas, Pilipinas, ang standard, hindi dapat ito lumalaban para sa pera. Lumalaban siya para sa bayan. Yun yung puso na meron ng Gilas. Sa Diyos, may puso eh. Kung angkop ba ang ating puso sa hinahangad ng kanyang kaharian. Ako, I only speak of one character na maaring hinihingi ng Diyos. At yun yung karakter ng isang may kababaang loob. It's very consistent. Mary had the humility to be the mother of Jesus. Kahit dun sa mga pangaral ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is God's kingdom. At sino yung poor in spirit? Yung mga taong kinikilala na kahit mayaman sila, kailangan nila ang Diyos. O kahit mahirap ka, you need God. And that is the humble spirit to recognize we need God in our lives. Alam nyo, ngayong panahon ng mga artificial intelligence, ng teknolohiya, ng robotics, takot tayong papalitan tayo ng mga makina na advance, process-wise, content-wise, tatalunin tayo eh. Pero ang isang taong may humble character, mahirap yung palitan. Bakit? This person knows how to connect to the emotions of people. And if you know how to connect to emotions of people, ano ang kailangan mo? Open. Handa kang makinig sa iba. When people speak of emotions, they speak about themselves. And you need to have a listening attitude. Sasabihin mo, hindi ko alam ang lahat. Interesado ako sa kanya. Gusto ko siyang marinig. May sasabihin siyang kakaiba. And that's the open person to others. Sa Diyos pa kaya. May kausap ako recently isang obispo. And I was surprised. With all this knowledge, with all this experience, anong attitude ng obispong ito? Nakikinig, nagninilay, at inunan niya yung pangangailangan naming mga misyonero kaysa sa kanyang sarili o sa kanyang diocese. Handa siyang patunayan na handa siyang unahin kami
sa pamamagitan ng kanyang pakikinig. It is a challenge to us. Kung bukas ang Diyos na tanggapin tayo sa kanyang paghahari, pero may standards. Humility, faith, love, service. Nawa, hingi natin sa Diyos. Salamat po sa pagbubukas ng iyong kaharian at puso para sa amin. Pero tulungan mo kami ayusin din ang aming pagkataong tumugma sa inaasahan mong katangian. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos naman. Ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpaasabi ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng bibig, nalaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay ng mabuti, umakyat sa langit, nanunuglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga buhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ng mga apostol sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapakawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo dumulog sa Diyos at sa bawat kahilingan natin sa ating Ama, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Samahan mo kami, Ama, sa paglalakbay ng pagtitipon ng aming simbahan sa Synod on Synodality sa Roma, kung saan nagtitipon ang aming mga obispo, mga laiko, sa pagbubuklod, sa paghahanap ng mga katugunan ng aming simbahan. Naway maging bukas kami sa daloy ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Samahan mo kami, Panginoon, upang ang namimintuhong giyera sa Israel, sa mga Palestino, ay hindi siyang maging dahilan, bakus buksan ang aming puso sa higit na pag-uunawaan at sa pagtatatag ng kapayapaan at pagkakasunduan sa pagitan ng mga bansa at sa pagitan ng mga iba't ibang uri ng lahi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Samahan mo ang aming mga pamilya na nahihirapan dulot ng matataas na presyo ng mga bilihin, upang magkaroon kami ng kakayahang matugunan ang pangangailangan ng aming mga tahanan. Bigyan kami ng kakayahan, makatawid araw-araw sa mga pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maaari din nating ibulong ang mga pansarili nating kahilingan, samantalang ating inilalapit din ang mga intensyon na inilapit sa ating mission mass, sa mga pangangailangang individual, pasasalamat ng mga pamilya, sa paghilom sa anumang karamdaman at sa kapayapaan ng mga kaluluwa na ating inaalala rin sa mga oras na ito. Diyos aming Ama, salamat sa pagbubukas ng iyong kaharian upang kami mapakalapit sa iyo at makapasok. Subalit timugin mo rin kaming makita ang mga pangangailangan ng pagbabago upang umangkop ang aming pagkatao sa kaganapang hinahangad mo. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Muli natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo.
Nalangin kayo ang ating hain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon yung pagkakain sa iyong mga kamay. Pagpurihan niya darangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkainan niya mamanang. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalatian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo, itaas sa Diyos puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masalamat. Amang makapangyarihan, marapat ni kay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling kailanman. Kaisa ng mga anghel na sisiawit ang papuri sa iyo nung walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, natupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa aking taasan, pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa aking taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati yun, inibot sa kanyang mga lagad at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Sabay-sabay po tayong yumuko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri. Binigay ang kalis sa kanyang mga lagay at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong yumuko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa, kaisa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ng aming Santo Papa, si Francis, ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lingapin mo ang sambayan ng tinipon mo rito sa Mission Mass. Alalahan mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw. Maaari nating ibulong ang mga pumanaw nating mahal na pinagdarasal ngayon. Kasama si Virginia Reyes, si Danita at Chidoro. Kawal mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawal mo pagintapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal. Si St. Arnold Johnson na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat tayo iniimbitahan ng Ama na makaisa niya. Halina't tayo tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
ipatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na ilayo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinahanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming pananampalataya o ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumayin niyo pong lahat. At sumainyo, Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ipinahayag na bukas ang paanyaya ng Diyos Ama. Ngunit may sukatan sa sinumang naaangkop sa kanyang paghahari. Mamamayang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ikagaling mo ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawa't dugong banal. Iniluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po'y maglalabas ng form para yung mga nais magpadasal sa parating na araw ng mga yumao sa mga kaluluwa ay ating maisama sa ating misa. Maaari po kayo mag-fill up ng form na yan sa Facebook, lalabas natin at sa anumang social media para isama natin sa ating pong mission mass. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap natin ang pagpapala ng Diyos, humayo at tanggapin ang paanyaya ng Panginoon.